Hi guys! I'm back! RJYC Vlog here again! How's everyone? Nabitin tayo kanina. So ituloy ko lang yung sinasabi ko about dun sa mga senador na nagpunta sa Sinulog sa Cebu. I've heard, I didn't see the videos kasi ang sabi doon sa vlog na napanood ko, yung video daw na binubu at hindi inaccept or hindi tinanggap ng mga Cebuanos etong mga nasa mga makakaliwang tao at mga tumatakbo, si Hontivirus, si Jokno, si Bam Aquino, at ito ang nakakatawa, si Pangilinan. At isipin nyo, si Pangilinan at si Sharon Cunetang plastic na kumakain ng sinuka niya. Alam nyo ba, na binu daw sila, binu like boo, like boo boo, ganun daw sila dun sa Sinulog. Tapos ang sinisigaw daw ng mga tao, Duterte, Duterte, gumaganon daw sila. So, anong tawag dyan? Anong mensahe na gustong ipahiwatig ng taong bayang mga Cebuano dyan sa nakita nila na ganyang pagtanggap sa kanila ng mga Cebuanos? Meron pong mensahe yan. Ang ibig sabihin po ng mga Cebuanos is do not mess up with the Dutertes. Dahil kung anong ginagawa nyo sa mga Dutertes ay babawian kayo ng taong bayan. Bakit ganun na lang kalaki ang pagmamahal at respeto ng taong bayan, specifically the Cebuanos on that situation, sa mga Dutertes at kay PRRD? Kasi nakita naman ng buong mundo ang ginawa ng mga Dutertes, especially si PRRD when he was the President of the Philippines, kung paanong minahal at ginawa ni PRRD ang kanyang trabaho para maibigay sa taong bayan ang paglilingkod niya sa kanyang mamamayan. At sabi nga ni PRRD nung nandun siya sa hearing ng about sa war on drugs na ginawa niya nung siya ay Pangulo, ang sabi niya doon, sineryoso niya talaga ang pagiging presidente. Like, he took it seriously that he would do everything to protect everyone, especially those people who are in need of help and yung mga taong binabalahura at mga biktima ng droga. Yun talaga, sineryoso talaga ni PRRD at nakita talaga ng taong bayan kung gaano pinagsilbihan ni PRRD ang mga Pilipino. Kaya ganun na lang ang pagmamahal nila kay PRRD, kasama na ako doon, at ang pagmamahal at respeto ng mga Cebuanos kay PRRD at kasama na ang buong kadutertehan. So, do not mess up with the Dutertes dahil ang kalaban nyo ay ang mga Pilipinong matitino na hindi nababayaran at hindi nabubusalan ang kanilang mga bibig at of course ang mga matatalinong Pilipino. Yan yun. So kapag nakakita kayo ng mga matatalinong Pilipino na hindi mauuto at hindi mababayaran, wag kayo. Yan ang magiging kalaban ng mga kawatan at masasamang tao sa bansang Pilipinas. Dahil Filipinos who are smart, who have a big heart, are only for Filipinos who need helps at para sa taong bayan sila. Hindi sila yung para sa pansarili na kapag meron na ibayad sa kanila o sa pala ng salapi ang mga bibig nila, yung kanilang pagiging matalino ay napupunta sa talampakan. Kasi maraming ganyan yung mga pawok, yung mga mayayaman, yung mga may pinag-aralan naman, pero pagdating sa tama at pagdating sa kung ano ang legal at pagdating sa paggawa ng kabutihan, nawawala yun. Kahit na gaano pa kataas yung pinag-aralan nila, kahit gaano pa kadami yung salapi nila, dadagdagan pa nila yung salapi nila. Ang kanilang prinsipyo ay nawawala, pati ang dignidad, basta may kalakip na salapi. At yung mga ganyang klase ng tao, hindi po matatalino yung mga yan. Yung mga ganyang klase ng tao ay mga boploks yan. Walang isip, walang utak. At ang kanilang isip ay utak ay nasa talampakan.
tinatapakan nila yung kanilang isip at utak dahil ibinebenta nila ang kanilang prinsipyo at dignidad. Kaya nakakabilib ang kanilang pagmamahal kay PRRD sa mga Dutertes, ang mga Cebuanos. So do not mess up with the Dutertes. Ang mensahe niyan. Kasi isipin mo, isang Sharon Cuneta, mega Sharon Cuneta, mega artista, hindi ko na alam kung anong title sa kanya, mega star ba? Eh siya ngayon ay mega plastic na kumakain ng suka. Yung suka, alam mo, sinuka na niya. Tapos ibabalik niya uli sa bibig niya. Nakita niyo ba kung paano nila pinagtatanggol noon ang mga Aquinos at nilalabanan nila ang mga Marcos noon at sinasabing mga kawatan, mga magnanakaw, mga kung ano-anong sinasabi nila. Pero anong nangyari? Anong nangyari ngayon? Diba pumunta-punta pa sila sa mga parties ng mga Marcoses ngayon? Kasi nga, lahat ng sinabi nila ay kinain din nila. Lahat ng sinabi ay kinain. Kaya yan, nawalan ng gana ang taong bayan kay Megastar dahil siya ay isa ng mega plastic na kumakain ng sinuka niya. Yun. Kasama yung kanyang jowa na si Kiko Pangilinan Matching. 'Di ba? So doon mo makikita na ang taong bayan ay nag-iisip na ngayon. Hindi mo na mauuto ang taong bayan. Ang taong bayan ay nag-iisip nakabubuti sa nakakarami. At napansin ko itong generation ngayon, yung mga nangyayari ngayon since 2016 ay namulat na ang taong bayan since nung nagpresidente si PRRD, namumulat ang taong bayan na pwede palang lumaban, na pwede ka palang tumayo sa katwiran, na pwede ka palang ipaglaban mo kung ano yung dapat. Kaya nakita ko kung gaano katatapang yung mga vloggers ng DDS dahil ang pinapakita dyan ay yung katotohanan at yung totoong nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil ang mga vloggers ng DDS, dare them, sabihin nyo sa kanila, sumpaan or I swear, lahat ng mga DDS na nababayaran ay matitigok ang buong pamilya niyan. Sasal sila, sasabihin na, game kami. Kaming mga DDS vloggers, we don't care about money. Dahil kami ay nasa katotohanan. Organic, legit, totoo. Kagaya ngayon, kahit lahat ng pagkakamali ko dito sa vlogging ko, ay sinasabi ko kasi direct to the point ako. Wala akong script, wala akong binabasa or anything. Lahat ng sinasabi ko galing sa puso ko, galing sa isip ko. Kaya nga minsan nagkakamali din ako. Kasi hindi naman perfect ang tao. Sometimes I made a mistake on my like yung mga datos ko kasi hindi naman ako sure sa mga datos na yun. But I don't do fake news. Lahat ng sinasabi ko ay yung nakikita ko na nangyayari sa Pilipinas. At obvious naman na nakikita natin kung anong nangyayari sa Pilipinas ay bukas na ang mga mata, isip, puso ng mga Pilipinong hindi nababayaran. At ito lang masasabi ko sa mga vloggers nitong mga Ensaymada vloggers at sa mga vloggers ni Bangag, kayo ay nababayaran. Kayo ay may sahod. Kaya, iintindihin na lang namin kayo kasi nangangailangan kayo. At ang paraan para kumita kayo ay ibenta nyo ang inyong prinsipyo at paniniwala at dignidad para sa salapi. Choice nyo yan. Everyone has their own choice. Whatever is your choice, you have to deal with the consequences. And kung ang choice nyo is ibenta ang inyong mga dignidad, prinsipyo, katalinuhan at puso para sa salapi, nasa sa inyo yan. Kasi kayo naman ang magdadala niyan eh. At yung salaping ipapakain nyo sa mga kamag-anak nyo, anak nyo, asawa nyo at kung sino pa man na galing sa pera ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Binabayaran kayo ng inyong mga amo para mambalahura ng ibang tao. Para matanggal sa posisyon ang mga Dutertes ay galing sa pera ng taong bayan yan. FYI, hindi yan galing sa bulsa nila. Galing yan sa pera ng taong bayan. Kaya nasa sa inyo yan kung gusto nyong tanggapin. It's a choice. Hindi naman kayo mga bugok
Pero minsan nagiging bugok na rin kayo, wala nang isip at puso kasi inunay nyo ang inyong mga pansariling kapakinabangan. At hindi naman namin kayo i-judge dyan. Sinasabi lang namin yung totoo kasi some people, they don't have money, they don't have work, they need the money to para umunlad ang kanilang buhay o kaya may ipakain sa pamilya. Pero choice nyo yan. Kasi alam nyo na yung perang dinadala nyo sa bahay nyo ay galing sa masama. Galing sa pangurakot at galing sa pangaalipusta ng taong bayan at ng ibang tao na mabubuting tao. So, nasa sa inyo yan. Anyways, maraming salamat sa mga nakinig and thank you again to my new subscribers and followers in Facebook. Again, this is RJYC Vlog and RJYC Vlog in my Facebook and RJYC Vlog in my TikTok account. Thank you again for your support. God bless. Babalikan ko kayo. Bye!